Nagsisimula ang pelikula na pinapakita si Wang Li na tinuturuan ng isang mayamang negosyante ng Ingles. Sa sandaling umalis ang kanyang asawa para sa araw na yun ay nagbigay siya ng pera sa kanilang kasambahay at sinabihan itong magpahinga. Ang kasambahay ay masayang sumang-ayon na hindi alam na may plano ang kanyang amo. Sa sandaling umalis siya ay kumilos ito papunta kay Wang Li na pinilit ang sarili sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman ay may hidden camera na naka-record. Sa susunod na silid ay naroon ang kasintahan ni Wang Li na si Wang Bo na pinapanood ang eksena. Nang naging agresibo ang lalaki ay pumasok si Wang Bo upang kuhanan ang sitwasyon gamit ang kanyang hawak na camera. Gamit ang matibay na ebidensya sa tape, blinakmail nila ang negosyante at pinilit itong pumirma at ibigay sa kanila ang BMW. Mabilis na umalis ang dalawa gamit ang kotse, at habang nagtatawanan sa kanilang tagumpay ay malungkot na sinabi ni Wang Li na ito ang kanilang huling masamang trabaho. Napapagod na siya sa maliit na krimen at handa nang magsimula ng bago, ngunit hindi nagustuhan ni Wang Bo ang kanyang pasya. Huminto sila sa isang Buddhist temple at habang nagdadasal si Wang Li upang maghanap ng kapayapaan, naglakad si Wang Bo sa labas at tahimik na nagnanakaw sa mga tao. Nang matuklasan ni Wang Li ang kanyang ginawa ay galit na galit siya. Nag-init ang argumento nang hawakan niya ang manibela at muntik nang mabangga sa isang truck. Pinagalitan siya ni Wang Bo kaya bumaba siya ng kotse saka nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan siya nito at nagsusumamo ngunit tumanggi siyang makinig at naglakad mag-isa. Sa malapit na may isang maalikabok na lugar ng construction, isang kabataang manggagawa na may palayaw na Dumbo ang nakikipag-usap sa kanyang amo. Tapos ang 5 taong pagsusumikap ay nakaipon siya ng 60,000 yuan, plano niyang umuwi upang magpakasal at bumuo ng pamilya. Habang si Dumbo at ang kanyang mga katrabaho ay nakasakay sa kanilang mga bisikleta, nadaanan nila si Wang Li na pasuray-suray sa ilalim ng araw ng disyerto. Hindi pinansin ng iba ang kanyang paghingi ng tulong ngunit bumalik si Dumbo dahil nakita niya itong napapagod at nauuhaw, inalok niya ito ng tubig na nagpapasalamat naman itong kinuha. Nang sinubukan niyang pasalamatan siya gamit ang pera, tumanggi ang lalaki ngunit ipinasok pa rin niya ito sa kanyang bulsa. Bago maghiwalay ay binigyan siya ni Dumbo ng isang maliit na agimat na sinasabing poprotektahan siya mula sa pinsala. Nang maglaon ay hiniling ng amo ni Dumbo sa accountant na ilipat ang kanyang mga ipon, ngunit nagbago ang isip ni Dumbo nang marinig niya ang bayad sa serbisyo. Pinilit niyang siya mismo ang magdala ng pera dahil naniniwala siyang tapat pa rin ang mundo, tulad ng kanyang nayon kung saan hindi kinukuha ng mga tao ang hindi sa kanila. Sa kabila ng mga babala ay dinala pa rin niya ang kanyang pera. Sa istasyon ng tren, naghihintay ang isang grupo ng mga magnanakaw sa ilalim ng utos ng kanilang pinuno, si Uncle Lee, na nagtuturo sa kanila tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama. Sa malapit, nakaupong mag-isa si Wang Li hanggang sa mahanap siya ni Wang Bo. Sinabi ni Wang Li sa kanya na itigil na ang pagsunod sa kanya, ngunit pinigilan niya ito na nagbibiro na sinisigurado lang niyang hindi siya mawawala. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Dumbo kasama ang kanyang mga katrabaho, walang muwang na kumpiyansa na nakipagdebate siya sa kanila na walang mga magnanakaw at ligtas ang kanyang pera. Ang kanyang mga salita ay nakuha agad ang atensyon ni Wang Bo, Wang Li at ng mga tauhan ni Uncle Lee na agad na naging interesado. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Wang Li at binalaan na huwag ipahayag ang pera o magpakasigurado sa kanyang paligid. Dahil napansin ng dalawa na walang muwang si Dumbo ay iminumungkahi nila na umupo sila ng magkasama. Sa loob ay tumanggi si Wang Bo na paupuin ang isa pang pasahero sa tabi nila. Si Dumbo ay naging bagong target ng masasamang tao at nang subukang umupo ni Uncle Lee na nagbabalat kayo bilang isang matanda ay agad siyang napansin ni Wang Bo at dinala sa banyo at binalaan ito na lumayo sa kanyang biktima habang ipinapahayag na pareho silang lobo ngunit si Dumbo ay kanyang tupa. Pinuri pa niya ang perpektong pagpapanggap ni Uncle Lee bago umalis. Pagbalik sa kanilang mga upuan, sinubukan ni Wang Li at Wang Bo na kumbinsihin si Dumbo na napapaligiran siya ng mga magnanakaw at hindi tapat na tao ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Iginiit niya na ang mga tao ay mabubuti habang sinasabi ng buong pagmamalaki ang tungkol sa katapatan ng mga tao sa kanyang nayon. Sa kompartamento ni Uncle Lee, binalaan niya ang kanyang koponan na huwag muna nakawin ang pera ni Dumbo, hindi pwedeng magkaroon ng pagnanakaw sa paglalakbay na ito, ayaw niyang magkaroon ng gulo sa mga pulis dahil target na nila siya. Nang maglaon habang kumukuha si Dumbo ng mainit na tubig, binangga siya ng dalawa sa mga tauhan ni Uncle Lee, at sa gitna ng kaguluhan ay mabilis na nakuha ng dalawa ang kanyang pera. Ngunit bago sila makaalis ay lumitaw si Wang Bo at mahusay na ninakaw ito pabalik pagkatapos ng maikling sagupaan. Dahil nasiyahan sa kanyang sarili ay mag-isang tumungo si Wang Bo sa cafeteria, pag-upo niya doon ay napansin niya si Uncle Lee at ang kasama niyang si Little Yi na nakaupo sa malapit.
Sinubukan niyang mapabilib ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang trick na perpektong pagbabalat ng itlog sa loob ng isang baso, at maya-maya lang ay umupo sa harap niya si Uncle Lee at ipinakilala ang sarili ng may pagmamalaki. Upang ipakita ang kanyang sariling karunungan, nagbalat siya ng isang hilaw na itlog gamit ang kanyang kuko nang hindi napupunit ang balamban nito. Habang humahanga ay maingat na nakinig si Wangbo kay Uncle Lee na nagmumungkahi ng isang alyansa na nag-iimbita sa kanya na sumali sa kanyang mga tripulante. Tumanggi agad si Wangbo at nagbabala na ang pera ni Dumbo ay sa kanya lamang, ngunit iginiit ni Uncle Lee na hindi niya habol ang pera at sa katunayan ay inutusan niya ang kanyang koponan na huwag magnakaw ng nasa biyahe. Ngunit binanggit ni Wangbo na sinubukan ng magnakaw ng kanyang mga tauhan, at dahil galit na galit sa kanilang pagsuway ay pinarusahan niya ang dalawa na lumabag sa kanyang utos. Nang maglaon ay makikita si Wangbo na malungkot at tahimik, napansin ito ni Dumbo at nagtanong kung ano ang problema. Napaluha si Wangbo habang sinasabi na si Wangli ay may malalang sakit. Dinagdag pa niya na mukha lang itong masayahin ngunit ang totoo ay nag-aagaw buhay ito at hindi nila kayang magpagamot kaya labis na naawa si Dumbo. Pagkatapos ay binalaan siya ni Wangbo na huwag itong banggitin sa kanyang asawa dahil malulungkot lang siya. Dahil sa kanyang pagiging mabuting tao ay dinala niya si Wangbo sa tabi at doon ay tahimik na nagsalita. Gusto niyang tumulong at nag-alok siya sa kanya ng 5,000 yuan para sa pagpapagamot ni Wangli. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ni Wangli ang ginawa ni Wangbo at agad na kinuha ang pera. Ipinahayag niya na itinuturing niya si Dumbo bilang kanyang nakababatang kapatid at poprotektahan niya ito laban sa mga magnanakaw. Pagbalik sa kanyang upuan ay nakita niyang umiiyak si Dumbo, kaya kinausap niya ito at sinabi ang katotohanan na sinusubok lang ni Wangbo ang puso niya upang makita kung tunay siyang nagmamalasakit sa kanya tulad ng pagmamalasakit niya sa kanya. Muli niyang pinagtibay ang kanyang mga salita habang tinatawag siya bilang kanyang nakababatang kapatid. Nangako din siyang dadalo siya sa kanyang kasal balang araw bilang bahagi ng kanyang pamilya. Samantala, namumula si Uncle Lee sa kahihiyan matapos tanggihan ni Wangbo ang kanyang alok na sumali sa gang. Tinamaan ang kanyang pride dahilan para magbago ang isip niya tungkol sa pera ni Dumbo. Kung hindi niya makukuha si Wangbo ay siya na lang ang kukuha ng pera kaya inutusan niya si Little Yi na ayusin ito. Nang gabing yun ay nagsindi ng sigarilyo si Little Yi at ginamit ito para magsimula ng peking apoy na nagdulot ng kaguluhan sa tren. Habang nagkakagulo ang mga pasahero ay nahihirapan si Wangli na panatilihing ligtas si Dumbo dahil ayaw nitong umupo lang. Sa gitna nito ay matagumpay na nakuha ni Little Yi ang pera ni Dumbo. Sinubukan ni Wangli na habulin siya ngunit hindi niya napansin na si Little Yi ay nagbalat kayuna at nagpapanggap bilang isang buntis. Sa ibang lugar ay naharang ni Wangbo si Little Yi at naglaban ng dalawa dahil sa pera. Sa huli ay nadaig siya ni Wangbo at nabawi ang pera. Sa oras na yun ay binalaan siya ni Little Yi na hindi pa dito tapos ang lahat. Di nagtagal ay nakita ni Wangli si Wangbo na hindi alam na nasa kanya na ang pera at sa paniniwalang wala na ang ipon ni Dumbo ay nalungkot siya. Samantala si Dumbo ay wala pa ring alam sa lahat. Siya ay natutulog ng mapayapa at hindi naaapektuhan ng panlilinlang ng mundo. Nang makita ang kanyang kalungkutan, iminungkahi ni Wangbo na bumaba na sila sa susunod na istasyon kaysa harapin si Dumbo. Sa sandaling bumaba sila ay natuklasan ni Wangli na nabawi ni Wangbo ang pera. Sinabi nito na dapat nilang kunin ang pera dahil kailangang malaman ni Dumbo na ang wagas na pagtitiwala ay mapanganib ngunit tumanggi si Wangli. Hiniling niya na ibalik ang pera kaya hindi maintindihan ni Wangbo ang kanyang pagiging emosyonal at sa oras na yun ay ipinahayag ni Wangli na buntis siya sa kanyang anak. Gusto niyang magbago at gumawa ng mabuti upang maging maganda ang epekto sa kanilang anak. Natigilan si Wangbo at dismayado na itinago niya ito sa kanya. Naisip niya na isa itong senyales na nakikita niyang hindi siya angkop na maging isang ama. Dahil determinado na gawin ang tama, hinanap ni Wangli si Dumbo at ibinalik ang kanyang pera sa pamamagitan ng isang perpektong panlilinlang upang hindi niya malaman na ito ay ninakaw. Habang paalis ang tren ay iniisip ni Wangli kung ipagpapatuloy ni Wangbo ang paglalakbay kasama siya, at sa parehong oras sa pub ng tren ay nakaupong mag-isa si Wangbo habang umiinom at nag-iisip. Lumapit si Little Yi upang mang-asar ngunit hindi niya ito pinansin na halatang wala sa kondisyon. Samantala, tahimik na kumikilos ang mga pulis na sakay ng tren upang kilalanin ang grupo ng mga hinihinalang magnanakaw na napapabalitang sakay din ito. Sa ibang lugar ay nilapitan ng mga tauhan ni Uncle Lee si Wangbo at hinamon siya sa pagsubok ng katapangan. Umakyat sila sa tuktok ng umaandar na tren para sa isang nakamamatay na laro. Kung sino man ang unang yumuko bago lumapit sa paparating na lagusan ay matatalo. Ang lagusan ay papalapit na ngunit si Wangbo ay nanatiling nakatayo dahilan para siya ang manalo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla siyang inatake ni Uncle Lee, nawalan siya ng balanse at nakabitin na lang siya sa gilid ng tren.
Sa isang tensyonado na sandali ay tila handa na si Uncle Lee na hayaan siyang mahulog, ngunit maya-maya lang ay ibinalik niya siya sa taas na iginagalang ang kanyang talento kaya hindi niya siya pinatay. Sa oras na yun ay nagbigay siya ng isang huling hamon, kung magtatagumpay sila sa pagnanakaw ng pera ni Dumbo ay sasali siya sa kanyang gang. At kapag sila ay nabigo, hahayaan na nila siya. Pagbalik sa loob ay umupo sina Uncle Lee at Little Lee malapit kina Wangli at Wangbo. Dahil nakaramdam ng panganib ay humingi ng paumanhin si Wangli kay Wangbo dahil dinala niya siya sa gulo na ito. Sumagot si Wangbo na hindi niya ito kasalanan, nagbiro din siya na walang mabuting gawa ang hindi mapaparusahan. Samantala sa speaker ng tren ay maririnig na kailangan nila ng mga donor ng dugo, walang pag-aalinlangan na tumayo si Dumbo upang magboluntaryo. Sinubukan ni Wangli at Wangbo na pigilan siya at nagbabala na baka manghina lang siya, ngunit iginiit niya ang kanyang desisyon at nagpatuloy sa pag-alis. Sinundan siya ni Wangbo at sa sandaling iyon ang tren ay pumasok sa magkasunod na lagusan dahilan para ang tren ay mapuno ng kadiliman, at pagbalik ng liwanag ay wala na si Dumbo. Mabilis na naghanap si Wangbo at hindi nagtagal ay nakatagpo niya si Little Lee sa kanyang daraanan at nang makita niya si Dumbo, hinawakan niya ang kanyang bag at nahanap ang sulat mula kay Uncle Lee na nagsasabi sa kanya na natalo siya. Bumagsak ang kanyang balikat sa resulta ng pangyayaring ito saka ibinigay kay Wangli ang sulat. Samantala, sinuri ni Uncle Lee ang perang ninakaw niya at natuklasan na ito ay peke. Galit na galit niyang inakusahan si Wangbo na pinalitan ng pera ngunit si Wangbo ay nabigla rin. May ibang nakialam sa pera ngunit bago nila maproseso ang pangyayari, umatake ang mga armadong magnanakaw sa tren kaya ang kaguluhan ay sumabog. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok ang mga pulis at pinasuko ang mga magnanakaw kaya naibalik ang kaayusan. Sinimulan din nilang suriin ang mga kasama ni Uncle Lee saka inaresto ang ilang pinaghihinalaang magnanakaw. Sa isa pang kompartamento ay nagsagawa ng plano sina Uncle Lee at Little Lee, nagbalat kayo siya bilang isang opisyal at nagkunwaring nahuli na niya ang boss. Ito ay isang paraan upang ilihis ang atensyon ng mga pulis at tulungan siyang makawala ng hindi napapansin. Samantala, sina Wangbo at Wangli ay dinala ng mga pulis para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, sinabi sa kanila ng mga opisyal na si Dumbo ay nawala ng malay matapos mag-donate ng dugo at nagpapahinga sa pamamagitan ng sedation. Umalis sila para makita siya, tinitigan siya ni Wangli habang natutulog ng payapa at walang kaalam-alam na wala na ang kanyang pinaghirapang ipon. Nadudurog ang puso niya dahil alam niya kung gaano niya pinangarap na ayusin ang kanyang hinaharap gamit ang perang yun. Maya-maya ay may pumasok na police detective. Inihayag niya na nasa kanya ang totoong pera ni Dumbo dahil pinalitan niya ito. Ipinaliwanag niya na nagmamasid siya sa kanila mula noong simula ng paglalakbay, na sinusubaybayan ang bawat nakakapaghinalang galaw. Nang sumiklab ang peking sunog, napagtanto niyang isa itong setup kaya pinalitan niya ito ng peking pera bago pa ito makuha ni Little Lee. Nagtataka na nagtanong ang detective kung bakit nila prinoprotektahan si Dumbo sa kabila ng mga kilala silang magnanakaw. Taos-pusong sumagot si Wangli at sinabi niya na gusto nilang magbago upang makagawa ng mabubuting gawa dahil ipinagbubuntis niya ang una nilang anak. Nais niyang magdala ng magandang karma para sa kanilang sanggol. Hinahangaan ng opisyal ang kanilang katapatan at katapangan, ngunit nagbabala na sa sandaling huminto ang tren ay hihilingin ng tungkulin ang kanilang pag-aresto. Pinayuhan niya sila na pahalagahan ang kanilang mga huling sandali na magkasama dahil hindi na sila magkikita kung sila ay maaaresto. Sa ibang lugar ay naghahanda sina Uncle Lee at Little Lee na isagawa ang kanilang planong pagtakas, ngunit sa huling minuto ay ipinagkanuno siya ni Little Lee at isinuko siya sa mga awtoridad. Dahil naiwang mag-isa sa kanyang kompartamento, pumasok si Uncle Lee sa kisame at dumaan sa masikip na mga lagusan. Sa parehong sandali, sina Wangbo at Wangli ay gumawa ng kanilang sariling desperado na pagtakas. Habang nagmamaniobra si Uncle Lee sa itaas, nakita niya ang bag ni Dumbo at sinubukan itong ikabit sa lubad at kawit ng isda. Nakita siya ni Wangli na galit at gusto niya itong lapitan, ngunit pinigilan siya ni Wangbo na sinasabi sa kanya na tumakas para hindi siya mahuli dahil ang kanilang anak ay hindi dapat ipanganak sa isang bilangguan. Siya na mismo ang bahala kay Uncle Lee at naging matindi ang kasunod na laban. Nag-away ang dalawang lalaki sa masikip na kisame kung saan nakuha ni Wangbo ang bag at ibinalik ito kay Dumbo, na natutulog pa rin ng mapayapa, na walang kamalay-malay sa mga sakripisyong ginawa para protektahan siya. Gayunpaman, hindi nakalabas ng buhay si Wangbo. Nang maglaon, si Uncle Lee na ngayon ay nagbabalat kayo bilang isang matandang bulag ay nagtangkang bumaba, ngunit agad siyang nakilala ng mga pulis at inaresto siya. Lumipas ang 5 buwan, ang detective ay bumisita kay Wangli at sinabi ang mapangwasak na balita.
Wala na si Wang Bo at dapat na siyang tumigil sa paghihintay sa kanya. Sa huling eksena, lumuhad si Wang Li sa isang tahimik na templo sa isang malayong nayon, taimtim na nagdarasal ng may mabigat na puso. Sa huli, nalaman ni Wang Li na kahit ang mga magnanakaw ay maaari pang magbago, ngunit sa pamamagitan lamang ng sakripisyo. Sa tren na iyon na puno ng kasinungalingan at kasakiman, isang maliit na gawa ng kabaitan ang naging mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!